Hello everyone! So eto na nga, it's my Tito Ko's birthday, so we're going to Sitio Cay. Ito nga pala ang hidden gems sa Santo Tomas, Batangas where my family's roots run deep. Dito tumira ang aming mamay Ito at nanay Aning. Dito din lumaki ang aking mama, mga kaka, tiyuhin at tiyahin. Syempre ganun din ako. At dito din nga pala ay pinanganak si Ruby. To get here, kailangan mong i-embrace yung tinatawag nilang biyahe life. Yun bang magabok at lubak-lubak na daan. Pero nabawasan na nga kasi noon sobrang gabok. Ngayon kasi ay sementado na yung daan. Pero sulit naman sa lamig ng paspas ng hangin kahit matagtag. Dami nang talaga nagbago mula nang umalis kami dito, pero ang lugar na ito ay mananatili pa ding maarap na apoy sa aking puso. So eto na nga, kami ay nakarating na sa Ilaya. Mailiwalas ang panahon kaya okay na din ang maglakad-lakad. Sa wakas, nakaaninag na naman ako ng mga bedeng kapaligiran din sa Encantadia. Kaya naman tara, umpisahan na natin ang walk trip. Malwan pa nga ang galawan natin dyan at maliwanag pa at di masyadong maputik. Ewan ko na lang mamaya kung ganyan pa din na magiging lahat ko pag madilim na. Isang matinding laharan muna tayo, sobrang nakakamiss talaga ang lugar na ito. Kaya naman, pag may oras nang din ako, ay go na agad kahit isinisingit ko lang ang oras after work. Tingnan niyo naman kasi kung gaano nakaka-relax sa Encantadia ito. Masarap paglakad, bagwin ang paligid. Sa amin niyang paglalakad dyan ay nakasalubong ko si Ate Janet at nang narinig ni Tia Peng aking boses ay gat-gami sinalubong. Abay na si Papa kaya nag-cry pa. So syempre first stop, abay lapang agad, lamesa na agad tayo. Di kasi ako nag-lunch kaya naman syempre ay laban na to at ayan yung nilantakan ko dyan. Sadyang na-miss ko yung lutong Batangas. After lapang naman ay kinantahan na nga aming tiyo ng happy birthday at siya'y pinag-wish. Ang pagka-sweet naman na rin panganay niyo si Zen at may pag-alambing ng pahit ng cake Papa Dico. Alam niyo ang sarap lang tingnan ng pamilyang palaging magkakasama. Napakasarap damin sa puso. Walang makakatumbas. At syempre, ay di naman tayo maring makibare, kaya ayan, iyakag na nga kami ng aking ninang sa balad para daw mamitas ng apalya. Dini nga'y nakakita pa ako ng ligaw na orange. Yan kasi ang tawag ko dyan at paborito ko yung kainin, sinasabawan ko ng toyo. Pinagmamalaki naman sa akin dyan ng aking ninang ang mga tanim niyang sari-sari. Meron daw siya dyang pinya at mga okra. At punta naman tayo sa exciting part, ang pamimitas ng mga ampalaya. Wow, parang sa Baguio lang yung pamimitas ng strawberry. Nakailang harvest na daw sila din kaya yung mga malalaki at kagandahan ay naibenta na nga daw nila sa palengke. Pero okay lang din kasi naman ay sadyang nakakaaliwang mamitas ng mga bagay ng balag at pipiliin mo pa talaga yung apalya na yung may uuwi. At isa din ito talaga sa aking paborito. Alam niyo kahit noon pa man nang nandito pa ako nakatira, at kahit tag-ampalaya nga ay wala pa din akong sawa. Ang gulay nga pala dito ay hindi binibili. Pwede lang tayong makibahagi at humingi ang mga kapitbahay. Kaya naman sa totoo lang, pag may bigas ka dito, ay di na talaga problema ang ulam. At kung ikaw naman ay kasipagan at mahilig magtanim, siguradong hindi ka magugutom dito. Isa pa nagustuhan ko dito, libre ang tubig. Galing lang yun sa talon dun sa bundok. Medyo umaambot nga na kami ay namimitas dyan, pero sadyang hindi mo iindahin pagkat ikay libang. Tapos sasabayan pa ng kwentuhan at tawanan, palibasa, ngayon lang ulit kami nagkita-kita. Sa mga oras nun yan, gusto sana namin na kami kompleto ng aking mga pinsan na mamitas. Kaya namang ang iba ay hindi nakapunta at yung iba ay susunod pa lang. Kanda pitas-pitas kami dyan ng lahat ng maibigan kahit nga di pa nga gaano kalaki. Ang habag ko nga sa mga maliliit kong napiktal at parang yun ay lalaki pa sa isang araw. Alam niyo bang isang buwan pa yata bagong araw na ito ay paulit-ulit ang sinasabi ng aming tiya at ninang na kami ay aahon at mamimiktar nga ng ampalaya, kaya ginawan na lang din namin ng paraan na makapagsipunta. Hindi nga lang kami na kompleto sa ngayon pero mari mo sa susunod na ganap ay wala ng drawing. Ang sabi, Aliw na aliw din naman talaga ako sa pamamitas nitong mga sitaw. Nakakatuwa. Damihan ko na talaga at anlipitas nga daw ito, sabi dito. Niisip ko na nga din kung anong klaseng luto ang gagawin namin.
Shop na umagahan na yampalaya, tanghalian, sitaw, gabihan na yampalaya ulit, tapos sitaw ulit. Mga isang linggong ganon. Okay lang din naman at nakakamiss naman talaga ang gulay. Tingnan niyo naman, sadyang napaka mapagbigay ng aking mga tiyahin din lahat ay gusto ipabitbit pa uwi. Nang iba pa sila ng saging, kaya lahat ng ibigay ay syempre isilid lang natin ang isilid sa ating lagayan. Lumangos na din nga, walang din kaya kami ay naghuntahan na lamang. May kalayuan din kasi ang bahay ng isa naming pinsan, kaya nagstay na lang kami dito. Nagkontahan na lang, nakinig ng kantahan at nanood ng sayawan. Naghintay lang kaming tumila ng ulan para makauwi. Kahihintay na naming tumilay lalong lumakas ang ulan kaya napakain na lang ako nitong suma na bigay sa akin ni Ninang Nessie. Tapos, ganun pa rin, nung medyo tumila-tila na ay kumanta naman ang aking tiyo Inyong at yun na lang ang aking pinakinggan. Hindi na nga pa na kami nagpagabi masyado dyan kasi may church pa si Papa. Kaya nung tumila, ay agad na rin kaming naglakad pababa. Ako nga ay pinabaunan pa ng lokba ni Ninang at inuwi ko na ng din at kinain sa daan. Okay naman siya, masarap naman. Tingnan niyo na lang ang ngiti namin ni Mars na nagsasabing sumakses sa balag at paldo sa gulay. Bye na ha, bala kayo dyan, pagod na akong mag-voice over. Bye!